Amira's POV. Ibinaba ko ang sandok na hawak ko nang tumunog ang telepono ko na nasa ibabaw ng lamesa. Pinindot ko ang green button para sagutin ito. Nangunot ang noo ko nang sabihin ng lalaki ang pangalan nito na Nicolas Sebastian. Ibababa ko na sana ang telepono dahil wala naman akong kilalang Nicolas. Nang sabihin nito ang pangalan ko. Kasama pa ba sa pagiging assistant ko ang kunin ng sasakyan niya sa parking ng bar? Saka bakit naman akong emergency contact niya? Lahat ng ayaw ko sa lalaki na kay Sir Rupert na. Nakakainis talaga. Pagmamaktol ko. Kanino ko naiinis, Amira? Napahawak ako sa dibdib ko sa pagkagulat sa biglang pagsulpot ni tita sa kusina. Tita, ginulat mo naman ako. Nainis ako sa boss ko na ubod ng kasamaan. Napangiti si tita sa sinabi ko. Baka naman tulak ng bibig ka, ng dibdib ka, Amira. Nainis ka pero ang totoo ay gusto mo siya. Mapanuksong tura ni tita Amelia na ikinasamangot ko. Naku tita, hindi ako magkakagusto sa lalaki katulad ng boss ko. Hiyaw! Nangilabot ang katawan ko na maisip na magkakagusto ako sa boss kong babaero at puro kahalayan ang alam. Ang una lalaking minahal ko sa loob ng 2 taong relasyon namin, halik lang ang pinagkaloob ko sa kanya. Kaya siguro ako iniwan dahil hindi ko ipinagkaloob ang sarili ko sa kanya. Huwag kang magsalita ng tapos anak, paano ko siya soulmate mo? Nalukot ang mukha ko sa sinabi ni Tita Amelia. Maisip ko pa lang na magkakagusto ko sa kanya ay naduduwal na ako. Ang lalaking katulad ni Johan the Devil ay hindi alam ang pagmamahal. Sa mga palalait niya sa akin at mga kahalayang nasaksihan ko, pinandidirihan kong madikit man lang sa kanya. Pinandidirihan daw? Nang madikit ka nga sa kanya, hindi ka agad bumitaw. Nalanghap mo pa, mabangon yung scent. Pangasar ng konsensya kong sarap ibaon sa lupa. Hindi totoo yan! Giit ng isip ko. Bakit tatahimik ka dyan? Hindi natin alam kung sino ang tao makakasama natin sa buhay. Ayoko magaya ka sa akin na matandang dalaga. Huwag mong hayaan na ibuhos lahat ng oras mo sa trabaho at kalimutan ang sarili mong kaligayahan. Tita naman, bata pa ako. Saka ang pag-ibig ko sa darating yan. Kaya tita, kailangan kong gawin muna ang trabaho ko. Pagkatapos tong niluluto ko, tita, aalis lang po ako sandali. Kailangan ko na namang humarap sa Johan ayun na ang sarap lagyan ng tape ang bibig. Bago pa makapagsalita si Tita Amelia, tumalima na ako patungo sa silid ko. Alam kong hahaba pa ang mga pagpapaalala niya sa akin tungkol sa buhay pag-ibig ko na walang kulay. I believe in destiny. Alam kong kusang darating ang lalaking mamahalin ko sa tamang panahon. Although I've been hurt in the past, I remain in a hopeless romantic. Takot lang ang nangingibabaw sa akin na muling magmahal at muling masaktan. Mabilis akong naligo at nagbihis. Naisipan kong magsuot na lamang ng skinny jeans and long sleeve na pinarasan ko ng flat shoes. Kagabi lang, sa bar ako bumalik sa dating ako. Ngayon, ako na naman, si Amira na nerd. Natigilan ako habang nagluluto nang maalala ko ang shirtless na katawan ni Sir Rupert. Tama pala ako nang iniisip nang minsang madama ko ang dibdib niya sa elevator na alagang-alaga ang katawan niya. Six-pack abs na parang ang sarap haplusin. Wala man lang kataba-taba sa katawan. Mukhang mahilig talaga itong magbabad sa gym. Kaya pala maraming babae ang nababaliw kay Sir Rupert. Ano kayang pakiramdam na makulong sa mga bisig niya? Bulong ko sa sarili ha. Napangiti ako at nang-init ang mukha ko. Iniiling-iling ko ang ulo ko para mawala sa isip kong katawan ni Sir Rupert. Wala nang maitatago pa si Sir Rupert sa akin. Nakita ko na ang buong katawan niya, lalong-lalo na ang parte ng katawan niya na hindi ko dapat makita. Napangiti ako. What's that smell for? Huwag nga kayo nagugulat. Buti na lang wala akong sakit sa puso. Tinitigan ako ni Sir Rupert. Bigla ako na-conscious kung ano nang itsura ko. Pinunasan ko ang mukha ko kahit wala naman itong pawis. Ano bang nangyayari sa akin? Tuwing tititigan niya ako'y para akong natutunaw. Hinagod ko ng tingin ang kabuuan ni Sir Rupert. As simple lang nito pag wala sa opisina. Tanging short at puting t-shirt ang suot pero nagsusumigaw pa rin ang karangyaan sa pagkatao nito. Mukhang ang bango-bango din nitong tingnan. You're a little bit different without your black eyeglasses. Agad kong isinuot ang salamin ko sa mata na tinanggal ko kanina dahil pawis na pawis ako sa pagluluto. Bigla akong kinabahan na baka makita niya ang totoong mukha ko. Maupo na po kayo, sir. Matatapos na itong niluluto ko. Pag-iba ko ng usapan para matigil na siya sa paninitig sa akin. Hindi ko kayang tagalan ang maganda niyang mga mata para nitong hinihigop ang kaluluwa ko. Ibinaling ko sa niluluto kong adobong baboy ang tingin ko. Hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Smells good. Turan niya na ikinilingon ko sa kanya.
Ngumiti ito na nagpakabog ng puso ko. Huminga ako ng malalim bago ko muling hinarap ang niluluto ko. Inihain ko sa mesa ang mga niluto ko. Nakapagtataka na punong-punong refrigerator nito kahit mag-isa lang siya at laging nasa opisina. Baka pinaglulutuan siya ng girlfriend niyang si Sheila. Yun ang naisip kong dahilan na ikinasimangot ko. Nagluto ako ng adobong baboy at sinigang na baboy. Ang mga pagkaing laging hinihiling ni Lander na lutuin ko para sa kanya. Paminsan-minsan ko lang nagagawang lutuin dahil sa sakit sa puso ni Lander. Bawal sa kanya ang mga matatabang pagkain. Nang mailagay ko ang plato sa harapan niya, ako na rin ang naglagay ng kanin at adobong baboy. Hinain ko sa maliit na bowl ang sinigang at inilapit ko din sa kanya. Nang tingnan ko si Sir Rupert, titig na naman siya sa akin. Bigla ako nakaramdam ng hiya. Nasanay lang ako sa kapatid kong si Lander na tuwing kakain kami inuuna kong lagyan ng pagkain ng plato niya. Umalis ako sa tabi ni Sir Rupert. Tumayo ako sa kabilang panig ng mesa paharap sa kanya. "What is this?" Tanong niya habang nakaturo ang kamay sa bowl na may lamang sinigang. "Sinigang na baboy, sir. Hindi niyo alam ang pagkain na iyan?" Sinamaan niya ako ng tingin. Ano bang mga pagkain ang kinakain ng bilyonaryong katulad niya? Ani ko sa isip. "Did you think I was going to ask you if I know what this food is?" Pilosopong sagot nito na ikinataas ng kilay ko. Ang sama talaga ng lalaking to. Kung ibuhos ko kaya sa ulo niya sinigang na iyan, di man lang ako inalok na kumain. Wala talagang puso. Tura ng matapang kong konsensya. Inalis nito ang tingin sa akin at nagsimulang kumain. Nagsunod-sunod ang pagsubo nito. Masarap ata ako magluto. Baka makalimutan yung pangalan niya sa sarap ng mga iyan. Tura ng mayabang kong konsensya. Napangiti ako. Nang mag-angat ng tingin sa akin si Sir Rupert ay pinaseryoso ko ang mukha ko. "This is adobo, right? My mom used to cook this for me when I was a kid." Tumango lang ako sa kanya. Hindi ko inaasahan ang sinabi niya. Siguro Filipina ang nanay ni Sir Rupert at American ang daddy niya. Nasabi noon ni Aliana na Filipino-American si Sir Rupert. "You're a good cook, Miss Almonte." "Salamat po, sir." Sa kauna-unahang pagkakataon narinig ko ang papuri niya. Sa opisina wala siyang ibang ginawa kundi ampunahin ang trabaho ko. Lahat hinahanapan niya ng mali. Tumikim ito at pinagpatuloy na ang pagkain. Muli itong nagsandok ng kanin at naglagay ng adobo sa plato. Kinuha ko ang maliit na bowl at nilagyan ko ng sinigang. Walang sino man ang umaayaw sa luto ko. Mayabang nasigaw ng konsensya ko. Sinalinan ko ng tubig ang baso ni Sir Rupert na agad naman itong ininom. Matapos itong kumain, umalis ito ng kusina. Hinugasan ko ang mga kinainan niya at mga ginamit ko sa pagluluto. Kung hindi lang sa 10,000 na ibabayad niya, hindi ko itong gagawin. Nagkaroon siya ng instant kaya. Mahina akong turan. Matapos ang paglilinis ko sa kusina, itinungo ko ang sala kung saan nanonood ng TV si Johan the Devil. "Sir, uuwi na po ako. Inilagay ko po sa refrigerator ang mga natirang pagkain." Hindi ito nagsalita kaya tumalikod na ako at nagsimulang humakbang patungo sa pintuan. "Miss Almonte." Tawag niya sa akin kaya lumingon ako. "Thank you." Marunong palang magpasalamat si Johan the Devil. Bulong ko sa sarili ko. "May sinasabi ka ba, Miss Almonte?" Sabi ko po, "Walang anuman po." Turan ko at matamis ko siyang nginitian. Napalunok ito habang titig na titig sa labi ko. Ang lakas ng kabog ng puso ko sa uri ng titig niya. "May sasabihin pa po ba kayo, sir?" Mautalo-talo kong turan dahil sa lakas ng tibok ng puso ko. Tumayo si Sir Rupert at nagsimulang maglakad patungo sa akin. Para itong nag-slow motion at parang yung mga napapanood ko sa pelikula. Napasingap ako dahil sobrang lapit na ng mukha niya sa akin. Lumapit pa ito sa akin hanggang sa halos sa sandangkal na lang ang layo ko. Napaatras ako. Pakiramdam ko'y mawawala na ako ng malay sa pagkakalapit namin. Muli itong makbang papalapit sa akin. Nanginginig ang tuhod ko. Unti-unting lumalapit ang mukha nito sa mukha ko. Hahalikan niya ba ako? Katulad ng sa panaginip ko? Sigaw ng isip ko. Pumikit ako. Ilang segundo na ang nakakaraan at walang labing lumapat sa akin. Nagmulat ako ng mata. Ang nakakalokong ngisi niya ang nabungaran ko. "Did you think I was going to kiss you, Miss Almonte? Kaya pumikit ka?" "That's not going to happen. Nerdy. Look at yourself in the mirror." Kumirot ang puso ko. Bakit ko nga ba naisip na halikan niya ako? Bakit nakaramdam ako ng sobrang sakit? Pinigilan ko ang pagpatak ng luha ko. Inabot niya sa akin ng pera, ang bayad sa pagluluto ko. Hindi ako nagsalita. Tumalikod na ako at hindi ko na tinapunan ng tingin si Sir Rupert. Sa pagsara ng pintuan,
Siya naman pagpatak ng luha ko. Bakit ako nasasaktan ng ganito? Johann Spilvi. Hindi naman literal na masama ang ugali ko. Hindi rin ako nagsasalita ng masasakit na salita sa mga babae. I always treated women well, kahit ano pa man ang itsura nila. Ngunit pagdating kay Miss Almonte, hindi ko maintindihan kung bakit lagi ko itong pinapahirapan at nilalait. Sobrang pagkainis ang nararamdaman ko tuwing ngumingiti ito. Hindi mawala sa isipan ko ang mga mata nito na natitigan ng wala itong salamin. Miss Almonte had the most beautiful eyes I had ever laid eyes on. Nakita ko ang lungkot sa mga mata nito na nagpapagulo sa sistema ko. And her lips were so naturally red. Her lips tempted me to claim it. I was about to kiss her nang pumasok sa isipan ko ang babae sa panaginip ko. Ang babaeng matagal nang gumugulo sa akin. Ang babaeng walang mukha pero matagal ko na siyang kilala. I do women but I never let women kiss me dahil sa babae sa panaginip ko na may-ari ng labi ko. Her lips were petal soft, sensual, and sweet. Every time I kiss her, the kiss keeps lingering in my mind. Parang hindi ko lang siya sa panaginip na hahalikan. I felt it was real. I felt na nakasama ko na siya noon. Tumayo ako at nilakad ang dingding na salamin. Hinawi ko ng bahagya ang blind na nagsasilbing panakip sa salaming dingding para magkaroon ako ng privacy sa loob ng opisina ko. Sinilip ko kung nasa mesa niya na si Miss Almonte. Hindi ba siya papasok ngayon? Nakapagtataka na wala pa ito. Sa loob ng 2 buwan na pagiging assistant niya, lagi itong maagang pumapasok at hindi uma-absent. Bumalik ako sa mesa ko. Ilang minuto na ang nakaraan, wala pa rin si Miss Almonte. Kanina pa ako patingin-tingin sa relong pambisig ko. Umabot na ng 15 minutes, wala pa rin ang assistant ko. Nakaramdam na ako ng pag-aalala. Kinuha ko ang telepono ko para tawagan ito ng "Come in." Turan ko na makarinig ako ng pagkatok sa pintuan. Good morning, sir. Sorry po, late ako. Sobrang traffic po. Paputol-putol ang pagsasalita nito. Hingal na hingal ito. Huminga ito ng malalim at umayos ng tayo sa harap ng mesa ko. Tumikim ako at pinagmasdan ko siya. She's wearing a long skirt again and a long sleeve shirt. Back to her everyday outfit at work. Noong Sabado ko lang siya nakita na nakapantalon na bagay sa kanya. Kahit may suot siyang salamin, I can still see the loneliness in her eyes at mukhang umiyak ito. Pawis na pawis din ito na animoy tumakbo ng pagkalayo-layo. Parang nag-slow motion ang galaw nito nang punasan niya ang pawis sa mukha at leeg. That's a lame excuse, Miss Almonte. Singhal ko sa kanya para mawala ang tensyong nararamdaman ko. Mariin ko siyang tinitigan. Bahagyan nitong kinagat ang ibabang labi kaya hindi ko napigilan ang sarili na hindi mapalunok. Miss Almonte has a kissable and sexy lip. Damn it! Hindi ko magawang maituloy ang tumatakbo sa isip ko. Hindi ko mapaniwalaan na pinupuri kong assistant kong nerdy. Nagsalubong ang paningin namin nang mag-angat ako ng tingin. Lihim ako napangiti nang taasan niya ako ng kilay. Last Saturday was the first time someone cooked for me and I can't deny the fact that Amira is a good cook. Why do I keep praising her? Sigaw ng isip ko. Sa tagal kong nanirahan sa Pilipinas, kayo lang ako may hiniyaang babae na ipagluto ako kahit na nga ba binayaran ko siya o mas tamang sabihin na napilitan siyang ipagluto ako. But I still love the feeling of someone cook for me. I like home-cooked meals at sanay ako magluto para sa sarili ko kaya laga ako maraming stocks. Masalan ako pagdating sa mga kinakain ko. Hindi ko din mapaniwalaan hanggang ngayon na ako mismo ang humiling sa kanya na paglutuan ako. Sir Rupert, hindi na po mauulit ang paggalit ko. Turon niya na nagpabalik sa akin sa katinuan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatitig sa kanya. I sigh. Inalis ko ang tingin sa kanya at nagkunwari ako may ginagawa sa laptop ko. Get me coffee. Singhal ko. Malalim akong bumuntong hininga nang makalabas si Miss Almonte. What the hell is happening to me? Bakit kanina ko pa nakikita ang magagandang katangian ni Nerdy? I uttered. Tumayo ako at nagpalakad-lakad sa loob ng opisina ko. Muli ako naupo nang may kumatok sa pintuan. Come in. Nakangiting pumasok si Miss Almonte. Ang ngiti niyang nagdudulot sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ngunit kahit may ngiti siya sa labi, kapansin-pansin ang malungkot nitong mata. Nang makalapit siya sa akin, inilapag niya ang kape sa harapan ko. I can't stop staring at her lips. Napapit lang ako ng tila may kuryenteng dumaloy sa katawan ko nang mahawakan ko ang kamay niya. Tom, what the...
Nabitawan ni Miss Almonte ang tasa ng kape tumapon sa akin. Hindi ko na ituloy ang pagmumura ko ng mabilis ang kilos nito na pinunasan ng hita ko gamit ang panyo. Napalunok ako nang sumayad ang kamay niya sa gitna ng mga hita ko. I felt the beast between my legs react sa pagdaiti ng kamay niya. What do you think you're doing, Miss Almonte? Don't touch me! Sigaw ko. Malakas kong hinawi ang kamay niya. Sa lakas ng pagkakahawi ko sa kamay niya paupo si Miss Almonte sa sahig. Gusto ko siyang daluhan ngunit tila napako ako sa kinaupan ko nang makita ko ang kamay niyang namumula. Dala marahil ng kape na nabuhos sa kamay nito. Sorry sir, hindi ko po sinasadya na may buhos ang kape. Ikukuha ko na lang po kayo ng bago. Nahirapan itong makatayo. Mukhang nasaktan siya sa pagkakahulog niya sa sahig. Napamaang ako nang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis itong tumalima at lumabas ng opisina ko. You're an asshole, Johan. I uttered. Gusto ko sapakin ang sarili ko. Kailan pa ako naging marahas sa isang tao? I felt ashamed for hurting her. Mabilis akong tumayo at sinundan ko siya sa labas. Nakatalikod siya sa gawi ko habang hinihintay ang kape sa coffee maker kaya hindi niya ako napapansin sa likuran niya. Ang sama-sama niya talaga. Dahil ba ganito ang tsura ko kaya pinagdidirihan niya ako? Ano akala niya sa akin walang pakiramdam? Tura ni Miss Almonte at hinipan ang kamay na namumula. Nang marinig ko yun, malalaki ang hakbang ko na nilakad ang kinatatayuan niya. Hinablot ko ang kamay niya at tinila ko siya patungo sa banyo. Sir Rupert, ano pa gagawin niyo? Baka sa tinig niya ang takot sa akin. Nang makapasok kami sa banyo, hinugasan ko ang kamay niyang pulang-pula na. Hindi nagsalita si Miss Almonte, nanatili itong tahimik. Kinuha ko ang panyo sa bulsa ko at pinatuyo ang kamay niya. Hinawakan ko siyang muli at hinila patungo sa loob ng opisina ko. Nagpatianod si Amira at nanatiling tahimik. Binitawan ko siya sa tapat ng sofa. Sit down. Singhal ko. Yumuko ito at umupo nang hindi ako tinitingnan. Tinungo ko ang cabinet sa kaluwang panig ng opisina ko kung saan nakalagay ang medicine kit. Nang makabalik ako sa kinaroroonan ni Amiray, umupo ako sa tabi niya. Bumakas ang pagtataka sa mukha nito at tumitig sa akin. Stop staring at me. Inalis nito ang tingin sa akin at ibinaling sa ibang direksyon. Napalunok ako nang kagatin niya ang pang-ibabang labi. Damn it! Stop biting your lips! I growled. Inabot ko ang kamay niya at pinahira ng ointment. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ng mga sandaling ito. Sa pagkakadaiti ng mga balat namin, muli kong naramdaman ang pagdaloy ng tila kuryente sa katawan ko. Ang kamay nitong halatang sanay sa gawaing bahay ay marahan kong hinaplos. Nang matapos niyang lagyan ng ointment, ang kamay nito'y pinagmasdan ko siya. Nanatili itong tahimik at nakayuko. Kapansin-pansin din ang pamumula ng pisngi nito. You can go back to work, Miss Almonte. Mahinahon kunturan. Mabilis itong tumayo at muntik nang mabangga sa coffee table sa pagkataranta nito na ikinangiti ko. So clumsy. Turan ko. Nakatingin pa rin ako sa pintuang nilabasan ni Miss Almonte. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin nang sundan ito kanina. Something inside me telling me to follow her and check if she was okay. Siguro nakokonsensya lang ako sa mga pananakit ko sa kanya. Ang tanging sagot na alam ng isip ko. Pero bakit iba ang sinasabi ng puso ko? Am I attracted to her? Tanong ko sa sarili ko. No, I'm not. Hindi ako katulad niyang gugustuhin ko. Naibulalas ko at malakas kong hinampas ang mesa ko. Amira's POV. Miss Almonte, how many times do I have to tell you na ayusin mo ang mga papeles dito? Are you that stupid? Just simple instruction, hindi mo pa magawa? Sigaw ni Sir Rupert. Kahapon lang bumait bumubuga na naman ang apoy si Johan the Devil. Parang naglilihilagi sa akin. Bulong ko sa sarili ko. Kanina pa siya hindi nasisiyahan sa trabaho ko. Lagi na lang mali. Miss Almonte, nakikinig ka ba? Do it again! Sigaw niya at pabagsak na inilapag sa mesa ang mga papel na katatapos ko lang gawin. Hindi siguro nakaana-ana si Johan the Devil, kaya mainit ang ulo. Ani ko sa isip ko, nalihim kong ikinangiti. Balita sa buong kumpanya ang biglang pag-alis ni Ma'am Sheila kaya siguro mainit ang ulo ni Sir Rupert. Ayusin ko na po, sir. Huwag kayong nagagalit. Lumalabas na suboy niyo sa ulo. Hininaan ko ang mga huling salitang binitawan ko. Before you do that, ibili mo ako ng bouquet of red roses. The most expensive one. Babaero talaga. Kakaalis lang ni Ma'am Sheila. Ibang babae na naman.
Pinaikot ko ang mata ko. Araw-araw maraming babae ang tumatawag sa kanya. Hindi ko alam bakit nagpapakatanga ang mga babae sa kanya. Maybe because of his money at estado niya sa buhay. Mas gusto ko nalang magbanat ng buto kaysa ang pumatol sa katulad niya. Miss Almonte, ano ba tinatanga-tanga mo dyan? Kumilos ka na! Natiyuan ka sana ng similya. Sigaw ng isip ko. Ngumiti ako sa kanya. He stared at my lips. Nasundan ng mata ko ang pagtaas-baba ng Adam's apple niya. Ang weird talaga ni Johan the Devil. Lagi nalang tinititigan ang labi ko. Muli akong ngumiti bago ko tuluyang iwan si Sir Rupert. Nang makalabas ako ng opisina niya, sakala ako nakahinga na maayos. Ang hirap na magkaroon ng boss na katulad niyang ubod ng sama. Siguro na magsabog ng kasamaan ng demonyo sinalo niyang lahat. Napangisi ako sa naisip. Hi Amira, anong tinatawa-tawa mo dyan? Saka bakit nakatayo ka pa dyan sa labas ng pintuan ng opisina ng boss mo? Ano kasi? May ragla ngayon si boss kaya pinapahirapan niya na naman ako. Kaya masamang konsensya ko, kanina pa siya pinagsususuntok. Malakas na tumawa si Lucy. Tinakpan ko ang bibig niya ng palad ko. Baka biglang lumabas si Sir Lupit at sermona na naman ako. Tatanggalin ko na tong kamay ko sa bibig mo ha. Huwag ka nang tumawa ng malakas, baka biglang lumabas si Sir Wolfie. Talaka na naman ako. Tumango si Lucy kaya agad kong inalis ang kamay ko sa pagkakatakip sa bibig niya. Baliw ko talaga. Paminsan-minsan lumalabas ang pagkakomedyante mo. Bakit naman Wolfie ang tawag mo sa kanya? Pag narinig ka ni boss, lagot ka na naman. Mahinanturan ni Lucy na ikinangisi ko. Wolf kasi siya. Ano bang ginagawa mo dito? Para kaming nasa library ko mag-usap dahil bawal ang maingay. Napangiti ako. Sinusundan ka. Lunchtime na kaya. Kanina ka pangiti ng ngiti. Yan ang epekto ng laging nalilipasan ng gutom. Baliw. Ngingiti na lang ako kaysa ang umiyak. Sayang ang luha ko, no? Hindi ko na malaya ng oras dahil sa daming inuutos ni Sir Rupert. Bigla akong nakaramdam ng gutom pero hindi pa ako pwedeng kumain. Kailangan ko munang sundin ang utos ni Sir Rupert dahil kung hindi baka tuluyan niya na akong bugah ng apoy. Mamaya na ako kakain. Kailangan kong bumili ng bulaklak. Utos ni Sir Rupert. Baka sa mukha ni Lucy ang gulat sa sinabi ko. Mahina akong kinurot ang pisngi niya kaya ngumiti ito. Fred, baka naman magkasakit ka na dahil sa trabaho mo. May bago na naman babae sa boss? Burong niya sa akin. Chismosa ka talaga. Tara na nga. Chismosa agad? Pwedeng nakikibalita lang. Ewan ko sa'yo, Lucy. Maghanap ka ng kausap mo. Inilapag ko ang mga hawak kong papel sa lamesa ko. Sabay na kaming nagtungo sa elevator. Nang makarating kami sa ibabay, dumiretso si Luz sa cafeteria at ako na may sa labas ng building. Alam kong may malapit na flower shop dito kaya nilakad ko na lang. Sayang naman ang pera kung sasakay pa ako. Papasok na ako sa loob ng flower shop nang matigilan ako. Alex, mahina akong turan. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nanginig ang tuhod ko at nahirapan akong huminga. Napahawak ako sa dibdib ko. Are you okay, miss? Narinig ko ang baritono niyang tinig. Nagbalik ang masasakit na nakaraan. Okay. Turan ko. Titig na titig siya sa akin. Check na hindi niya ako makikilala dahil sa ayos ko ngayon. Nabanaan ko sa maganda niyang mga mata at lungkot. Naging matured ng itsura niya. Ang laki ng pinagbago ng katawan niya. Hindi na siya payat ngayon. Hindi na sila nagkakalayo ng katawan ni Sir Rupert. Malalim akong bumuntong hininga para mawala ang tensyong nararamdaman ko nang muling makaharap siya. I'm struggling to regain my composure dahil sa titig niya. Ang mga mata niyang kaakit-akit para sa akin noon. Sweetheart, ano pang ginagawa mo dyan? Hurry up! Inalis niya ang tingin sa akin at agad na lumapit sa magandang babae na nakatayo sa may pintuan ng flower shop. Kumirot ang puso ko nang halikan niya ang babae sa pisngi at pinulupot ang isang kamay sa bewang nito. They look so good together. Mukhang pareho sila ng study sa buhay. Parehong mayaman. Nagsimula silang maglakad papasok ng flower shop. Gusto ko nang makaalis sa lugar na ito ngunit hindi ko magawa dahil kailangan kong gawin ang trabaho ko. Bumuntong hininga ako. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Nang makapasok ako'y nagtama ang mata namin ni Alex. Agad kong iniiwas ang paningin ko. Dumiretso ako sa mga nakadisplay na bouquet at nang makapili ako'y agad ako nagbayad. Nagmadali akong makalabas ng flower shop. Bakit kailangan ko pa siyang makita? Bulong ko sa sarili ko nang makalabas ako. Naglalakad na akong pabalik ng company na parang wala sa sarili. Hindi ko inaasahan na makita ang taong matagal ko nang ibinaon sa limot. Kumatok ako para ipaalam kay Sir Rupert na nakabalik na ako. Come in.
Ay say bago ako pumasok sa loob. It took you so long? Pasigaw na tadong ni Sir Rupert. Sorry po sir, nilakad ko lang po kasi pupunta sa flower shop. Natigilan ito at nakatingin lang sa akin. Hindi ko mabasa kung ano iniisip niya. Inilapag ko sa mesa niya ang bulaklak na binili ko. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko nang tumunog ang tiyan ko dahil sa gutom. Naginit ang pisngi ko. Kanina pa ako nakakaramdam ng gutom. Mula kaninang umaga, tanging tinapay lang ang kinain ko. Lagpas na rin ang oras ng break time ko. Kakahiya naman. Sana kainin na lang ako ng lupa. Ani ko sa isip. May ipag-uutos pa po ba kayo, sir? Turan ko na mag-angat ako ng tingin sa kanya. Makakaalis ka na. Mahina ako niyang turan. Agad akong tumalikod at mabilis ang kilos kong lumabas ng opisina. Umupo ako. Kinuha ko ang natitirang tinapay sa bag ko at ang tubig na baon ko. Tambak pa ang mga files na pinapaayos ni Sir Rupert na tila wala ng katapusan. Nabitin sa era ang pagkagat ko sa tinapay nang bumukas ang pintuan ng opisina ni Sir Rupert. Ibinaba ko ang tinapay na hawak ko at agad akong tumayo. May ipag-uutos po ba kayo, sir? Hindi ito sumagot. Tinignan ang mesa ko. Napailing-iling ako nang umalis ito nang walang sinasabi. Muli akong umupo at pinagpatuloy ang trabaho ko habang kumakain ng tinapay. Naging abala ako sa ginagawa ko at hindi ko namalayan ng oras. Tumigil ako sa ginagawa nang makaramdam muli ng gutom. Coffee will help para maibsan ang gutom ko. Mahina akong turan. Tinungog ko ang pantry. Nakailang buntong hininga ako habang hinihintay ko ang kape sa coffee maker. Bigla ako nakaramdam ng sakit nang nagbalik sa isipan ko si Alex. Iniling-iling ko ang ulo ko. Nang makabalik ako sa mesa ko'y bigla akong natakam ng maamoy ang babangong pagkain. Agad kong binuksan ang paper bag na nasa ibabaw ng mesa ko. Sa pangalan nakasulat sa paper bag, ito yung pangmayaman na restaurant na madalas na orderan ko ng pagkain ni Sir Rupert. Wow, ang sarap naman tingnan ng mga pagkain na to. Si Sir Rupert kaya naglagay nito dito? Baka naiwan niya, sir. Biglang kumalaman tiyan ko. Binitbit ko ito patungo sa opisina ni boss. Kumatok ako bago ako pumasok. Nagangat ng tingin si Sir Rupert sa akin. Sir, naiwan niyo po sa mesa kong pagkain niyo. Tinitigan niya ako para itong nahihiya. Put it on the coffee table. Tumalima ako patungo sa parte ng opisina ni Sir, ang mini sala. Ipinatong ko sa coffee table ang paper bag. Muling tumunog ang tiyan ko sa gutom. Napatingin ako kay Sir Rupert. Natigilan ako na makita ang ngiti niya. Ngiting nakakadagdag sa kagwapuhan niya. Bigla nitong pinaseryoso ang mukha nang makita niya akong nakatingin. Sit down, Miss Almonte. Eat that food. Paano mong magagawa ang trabaho mo na maayos kung gutom ka? Napamaang ako sa kanya. Tama ba ang naririnig ko? Para sa akin ba itong pagkain? Agad akong umupo. Mag-iinarte pa ba ako? Hindi ko gagawin yun, no? Kakainin ko talaga ang mga pagkain na ito. Siya naman may kasalanan kung bakit hindi ako nakapag-break time. Sa sobrang gutom ko'y nakalimutan ko nang nasa loob ako ng opisina ni Sir Rupert. Masarap ang mga pagkain kaya halos maubos ko ang mga ito. Nag-angat ako ng tingin kay Sir Rupert nang ilapag niya ang bottled water sa mesa. Nasapian siguro ng mabuting spirit ang boss mo, kaya bumait na naman. Tura ng pasaway kong konsensya. Salamat po, sir. Clean up your mess on the table and go back to work. Tura nito at umalis na sa harapan ko. Umalik sa mesa niya. Nagmadali akong niligpit ang mga kinainan ko at inilagay ko lahat sa paper bag. Baka sapian na naman ang kasamaan si boss at magbuga ng apoy. Salamat po ulit, sir, sa masarap na pagkain. Turan ko nang tumigil ako sa harapan ng mesa niya. Hindi ako nito tiningnan. Abala ito sa kung anong ginagawa sa laptop nito. Tumalima na ako bago pa ito magsungit. Sana naman huwag nang tupakin sa boss para matapos ko na itong tambak na trabaho sa mesa ko. Baka bigla na namang sapian ng kasungitan. Mag-utos ng walang katapusan. Bulong ko sa sarili ko. Napangiti ako nang pumasok sa imanasyon ko. Ang ngiti ni Sir Rupert. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kailangan ko na siguro magpa-check up. Napapadalas ang malakas na kabog ng puso ko. Johann Spielvia. Nico, did you remember the woman with your girl? Bumakas sa mukha ni Nico ang pagtataka. Sa buong buhay ko ngayon lang may babaeng nakakuha ng atensyon ko at hindi mawala-wala sa isipan ko. What are you talking about, Johann? With my girl? Whose woman are you referring to? Baka sa mukha ni Nico ang pagtataka. Tumikim ako. The woman in the bar. The woman with your girl. Nanunod yung tiningnan siya nito.
Hindi ako mabilis na ma-attract sa isang babae. Lalong hindi ako gumagawa ng hakbang para makilala ang babae. Kaya bago sa kanya ang ganitong bagay. Soul, I know that look. Don't look at me as if I did a terrible thing. I uttered. Humalakhak si Nico. That's interesting. Ang playboy na si Johan Lupert naghahabol sa babae. Girls go after you at hindi mo nga alam ang salitang ligaw. He smirked. Hindi ko din alam kung ano nangyayari sa akin. Hindi mawala-wala sa isip ko ang maamo niyang mukha. Maybe because she's the first woman that did not show interest in me. Pero parang ayaw tanggapin ng puso ko ang naisip na dahilan. To be honest, I don't know her. And the woman I drugged and argued with that night is not my girl. Nag-iwas ng paningin si Nico. Hindi pala salita si Nico. Masyadong private ang buhay nito kahit sa aming mga kaibigan niya. Nakikita ko sa kanya na gusto niya ang babae. The way he looks at her. His eyes are full of admiration. Umalis si Nico sa mesa namin na makatanggap ito ng tawag.